Sabi ni Ping Lacson, malamang ay pwedeng ginamit lamang ang pangalan ni Marcos Jr. bilang presidente upang magsagawa ng mga operations behind his back. Sinong maniniwala doon? Na parang pinapalabas ni Ping Lacson, inosente si Marcos sa lahat ng ginawa nila Bersamin, nila Pangandaman, nila Romualdez. At ito ay pinalusutan siya, kaya dapat ang managot yung nagpalusot, hindi si Marcos. Yan po ang isa sa pinaka-tarantadong statement o pahayag na nagawa ni Ping Lacson. Ang lokohin niya, hindi lamang ang sarili niya, kundi pati ang taong bayan. Lulukuhin pa niya. Malinaw po na hindi gagawa ng anumang hakbang si Lucas Bersamin bilang Executive Secretary at si Mina Pangandaman nang hindi nalalaman ni Marcos Jr. sapagkat they are directly reporting to the President. At kung may ginawa silang insertions, may ginawa silang palusot, hindi pwedeng hindi alam nila Romualdez also. Ito po ang tumutugma na kalagayan sa kung ano ang ipinahayag na kwento ni Saldico. Na ang kwento talaga, si Marcos, inuutusan niya si Bersamin at itong si Pangandaman na mag-operate. At si Pangandaman bilang isa sa mga haligi ng sindikato ni Romualdez at Marcos, sila ang nagbibigay ng instruksyon kay Saldico kung papaano gawin ang pagkatay at pagsindikato sa budget. Mas kapanipaniwala po yun kasi yan ang kwento na may tinatawag na authoritative significance. Kaya hindi po pwede na dumiskarte si Pangandaman ng ganong kalaki 100 billion pesos na insertions at ganon din si Bersamin nang hindi nanggagaling kay Marcos dahil bubukol po yun. So hindi pwede na si Bersamin at si Pangandaman mag-operate na i-bypass si Marcos at ididirekta nila kay Bunuan. As if ang sindikato, si Pangandaman, si Bersamin, mga tauhan nila, si Bunuan, at walang alam si Marcos. Iyan ang kulukoy na tsorya ni Ping Lacson at yan din ang kulukoy na pahayag na gustong linyahan ng naratibo ng kwento ng chismosang si Claire Castro.